there are 8 tips to avoid plagiarism. So number 1 is read and understand the original document several times before you start explaining it. So sabotable naman kaayo siya no sa ato ang mga students nga kailangan jud nato sabto ng isa ka original document ikapila nga beses para masabtan nato ni. So second is do not copy any word or sentence from the original document. So dili jud ta kailangan mokuha og bisag unsa man nga word sa original nga document para gamito nato sa ato ang document kay posible nga makasuhan ta. So number 3 is give the proper citation to all source. So if magkuha tag isa ka document, ihatag yun nato ang proper source kung asa siya gikan nga mga books. Number 4 is in case of citing online source, include the retrieval date. So if magkuha ta og mga kaning source sa online, so dapat i-include yun nato ang iyang retrieval date kinsay nabuhat ani kay para dili ta maingnan nga nagplagiarism ta. Kay dapat jud if magkuha tag dili ato ang document, dapat gina-include nato ang mga sulod ani nga document. So para na siya ma-avoid sa plagiarism. Number 5 is common phrases and definition need to be quoted and cited without any modification. So if makakuha na tag isa ka document, dapat kung unsa tong nabutang dito sa document, dapat ato jud i-make sure nga wala jud na bag-o sa ato ang nabutang. Kung mao na to atong nabutang or nakuha sa isa ka document, dapat mao na to siya. So number 6 is make a practice to include the reference section whenever you write an academic document. So if magkuha ta og kanang document, so dapat i-make sure jud nato nga ibutang nato ang mga references or reference section kung asa nato siya nakuha nga online source nga documents. So para na pud ni siya sa atua, so need yun nato ni siya buhaton. Number 7 is verify all your citation before submitting your document. So bago na to i-submit ang atong document, so we need to double check our document if nabutang ba nato tanan ato ang proper citation, references, the date, kung unsa ni siya nga documents, asa nato siya nakuha. So i-cross verify nato siya para ma-make sure nato nga tama ang ato ang document o wala tay gibag-o. So ang 8 is resort to available plagiarism software to ensure the originality of the written document. So magamit ta og plagiarism software to ensure nga ang ato ang gigamit nga document kay wala tay gibag-o. Ug gibutang nato siya detailed tanan-tanan nga iyahang mga details. Next is how to evaluate website. So number 1 is open site. So as a student, always yun nato ni siya ginagamit pag natay mga answeranan. So ang open site is when you're looking through Google search result, open sites in a new tab, leave the search result in the tab or easy to access later. So di ba sa atua nga easy raman kaayo ni sa atua ang open link new tab. Nara ni siya sa ibabaw sa Google Chrome para og mag-open ta og site. Dali lang kaayo nato ni siya makita sa atua. Kay di ba kita kay always mo jud ta nagagamit og mga site bisag unsa ra mga site. So dapat jud ang ato jud ni siyang ginaampingan kung unsa pud ang ato ang site nga ginagamit. Second is skim read. So determine whether you read and understand the text. If you too complicated or difficult to understand, and find another website that may provide the information you need. So if magkuha ta og kaning sources, dapat ato jud siyang basahon ug ato siyang sabton. Kung ang ato nabasa kay kanang lisod siya sabton or complicated siya, so maybe mangita ta og kanang lain nga site nga
maka-provide sa ato ang information nga ginakuha. Diba mao man ni always if na pila ka site atong makita nga dili enough ang information nga atong nabasa, so mangita tag site nga kanang ato adyong ginapangita or kanang information nga ato adyong need, so ato jud na siyang ginapangita nga site. Muna siya ang atong ginatawag nga skim read, so dapat yun basahon. Number 3 is looking for the answer to your question. So find out if the information on the site actually answered your question. So always man nato ni siya ginabuhat, diba nga mangita ta og site nga makatabang sa ato nga mag-answer sa ato ang mga assignments. So mangita jud tag site nga maghatag sa ato og actually answer sa ato ang ginapangita nga question. So be careful lang kay daghan na kay mga site ron nga kuan nga gahatag og mga information. For example, daghan na karong mga AI, diba kasagaran AI ni mga ginagamit sa mga estudyante. So dapat ato siyang gina-make sure nga kani nga site or kani ang ginahatag sa site nga information is tama or tama pod ang iyang gihatag sa ato ang answer nga questions. Number 4 is consider the credibility of the author on website. You need to consider the credibility of the author or website. So, i-consider dyan na to ang credibility sa author nga nagbuhat sa website. Dapat dili dyan na to ni siya kanang pasagdan lang. So, dapat i-consider na to siya. Atagan to siya pansin. So, next is consider the purpose of the site. Think about the purpose of the site, whether it meets your needs. So dapat i-consider po nato ang purpose sa site, kung nahatag ba niya ato ang enough answer nga ginapangita. So 6 is look for the date. Consider whether the information is current enough for your topic. So look for the date is i-consider po nato siya ang information kung tama ba ang nahatag niya sa atua or enough ba.